Before ako maging virtual bookkeeper, I'm actually a civil engineer by profession. Tapos, site-based ako sa construction and dahil tumatanda na and babae, most of the time kasi parang 90% of my life before, trabaho lang. Mm. So, nung ano po, napanood ko yung ad ng sa Amaze Nation, yung sa free webinar ng bookkeeping. So, naengganyo ako. And yun, nung after ko po mapanood, talagang pinag-isipan ko kung gusto ko ba or kung kasi parang na-explain naman dun yung mga ano niyo po, mga experiences niyo. So, parang nakakaengganyo talaga siya. Tapos, kaya yun, nag-decide po ako mag-enroll, mag-try. Pero that time, talagang nag-resign na ako. Kasi parang, yun, ang habol ko talaga is work-life balance. So, parang yung time, magkaroon ako ng more time sa sarili and sa family na din. So, Mm. ano ka no, licensed civil engineer. Oo. Tapos, so syempre, nasa project site ka, puro lalaki yung mga Oo. kasama mo. Oo. So, doon mo nalaman yung virtual bookkeeper pro na course sa Sa feed. Lumabas. Facebook. Anong ano yun? Oo. Anong ad? ano, surf ba yan? Yung Hmm. nag-surf? Oo, nagse-surf ka, oo. Around January na. Okay. So, bakit bookkeeping yung napili mo na course na hanapan ng online work? Well, actually, mas parang numbers din, no? Kasi engineer, Oo. numbers. Oo, yun yung isang pinaka-ano, reason kasi numbers, feeling ko mas may transferable skills ako compared sa ibang niche sa virtual assistants. Tapos, ang pinakauna ko talagang nakapanood na ad sa ano yan, Amaze Nation is yung sa ASBA. Kaso sabi ko, nung napanood ko siya, baka parang hindi ako para doon. Kaya nung nakita ko yung sa bookkeeping, sabi ko, ay mas dito talaga yung gusto ko kasi yung numbers and dati gusto ko din mag-accountancy pero nag-civil nga ako. Kaya so parang yun na lang, virtual bookkeeping. Tapos talagang naengganyo ako nung pag ano po, free webinar mo. Mm. Doon ako na ano talaga. Naengganyo sa mga sa lifestyle, no? Mm. Work-life balance. So, ano yung challenges na face mo before ka nag-join ng Virtual Bookkeeper Pro? So, dun siguro sa engineering or before ka maghanap ng online work, ano yung mga challenges na na-encounter mo? Ano, nung nag-explore ako sa virtual space, yung sa virtual work nga, parang ang daming mga nag-o-offer ng courses, pero masyado siyang broad. So parang masyado din ako nalito kung saan ba dapat mag-focus. So nung ano po, nung nakita ko yung outline ng course, yung sa Amaze Nation, parang dun ko parang na-compare na masyado siyang specific. Or kumbaga, parang ang tutok niya is skills development talaga. Hindi lang yan siya yung basic na parang iga-guide ka lang sa kung paano mag-navigate sa freelancing or kung paano maggawa ng mga um, accounts sa online job platforms. Parang more on skill siya. Kaya yun po yung nagustuhan ko sa course kasi specific siya and skills talaga yung made-develop mo. So, after 1 month, no, or almost 2 months, nakahanap ka ng client Oo. sa online book. Buka, 2 months. Ang bilis, tsaka alam ko, China, ano ka talaga, masipag ka, nag-focus ka sa mga goals mo. No, parati tayo. Oo. Nakatulong talaga coach yung sa SMART goals. 'Di ba pinagawa mo kami. Tapos 'di ba may ano dun, parang yung timeline, tapos parang gusto ko talaga siyang masunod. So yun yung goal ko na dapat pumasok naman ako. Na-achieve ko naman siya. Iba So kasi, parang effective siya. oo. Yun nga kasi iba pag nakikita mo, no, pag sinusulat mo, so nagkakaroon siya ng power. So ano yung strategy
na ginawa mo para makaland ka ng first client mo online? Before ako makalan, ang dami mo ng rejections, ang dami mo ng applications, tapos ano lang po, consistent lang sa pag-apply. Tapos nung times na syempre nakakawala ng pag-asa kasi puro rejections, parang rest, then balik ulit. Parang yun lang po. Consistency, pag parang tinuloy-tuloy mo kasi, talagang darating yung time na mas dadami yung mag-a-approach sa'yo, may mag-reach out and magkakaroon ka ng interviews din. Pero before talaga ako nagkaroon ng client, kasi first client ko to, ang dami mo ng rejections bago yun. Tapos pinaka-struggle ko dati nung nagsisimula pa lang po ako, yung English. Mm. Kasi ang hirap pag-explain, parang kahit ang dami mong gusto sabihin dahil kasama na yung kaba. Di mo na nasasabi yung mga gusto mong sabihin. Pero yun, buti na Practice lang na ka ito ng eh. Oo. practice. Opo, practice tapos totoo yung sinasabi nila na parang pag habang tumatagal, parang nagiging sanay ka na. Nasasanay ka sa interview, alam mo na kung anong mga pwede mong isagot. Tapos, syempre dapat every rejection may nakukuha ka. Kumbaga, parang i-ano mo na ano yung nagawa mong mali or ano yung mas may improve mo yung strategy mo sa dati. Tama. So far talaga yung rejections kasi doon ka natututo kung ano yung gagawin Mm. mo sa next mo na interview. And Mm. yun nga, sanayan siya na makapag-practice ka, then later on sa mga next na applyan mo, sa mga next meetings, sanay ka na. So practice, Oo. practice talaga, no? So ano yung pinaka-rewarding na experience of being able to work and earn from home for you? Para sa'kin mas flexible talaga siya. Parang nasa bahay lang ako ta's mas marami akong nagagawa personally. Tapos kung gusto kong may pag-aralan since nagsisimula pa lang po ako, madami pa akong kailangang matutunan, may time pa ako mag-aral. So parang masyado siyang flexible kaya na-enjoy ko po talaga siya ngayon. Ang saya, no? Tapos kahit nakapambahay ka lang, Oo. lang, nag-earn ka Oo. ng dollars, wala pang Oo. traffic. Kahit Tsaka, bumangon ka ng 7 AM, okey lang kasi 8 pa yung pasok. hindi ka nagmamadali, no? Especially Mm. sa work mo before, sa mga project site ka. So, parati ka nagta-travel Oo. to work. Tapos nag-stay ako sa site talaga. So parang umuwi ako sa bahay, madalas Sunday lang ako nasa bahay. So dun ka Hmm. mismo, sa bagay, no? Kapag Hmm. malayo, same sa Opo, oo. audit. Kasi audit din yung sa ano ko before. So, nagta-travel ka for work. So ngayon, since online work na, nagta-travel ka na for ano na, for leisure. Oo. Diba? Pwede mo lang dalhin, laptop lang yung dala mo. Hmm. Diretso pa rin yung work, diba? So kung may isang ultimate advice na mabibigay mo sa ating aspiring online bookkeepers, what would it be? Siguro lang, try lang. Parang ang pinaka nakakatakot kasi when you start from scratch or from the beginning. Halimbawa ako po, civil engineer ako, tapos nag-start ako in a different field kasi ibang-ibang field yung virtual bookkeeping. Yung parang nandun talaga yung takot and doubts. Pero yung sabi nyo nga po, have self-confidence. Tapos, since dahil nga sa course, kumbaga, equipped na kami to work. And parang totoo talaga siya. So, parang kahit hindi mo ma-meet yung requirements, kasi sa case ko po, yung requirement talaga is 2 years experience. Pero nag-try lang ako mag-apply. Tapos, yun, natanggap ako. Parang ang pinagdaanan ko ako, nag-initial interview, may technical test, tapos yung final interview with the owner, tapos nag-paid trial pa kami. So parang mahabang process siya. Pero kahit wala akong experience nun, ako pa din yung nakuha. So parang yun lang talaga parang uh, take the chance na
subukan mo lang mag-apply ng mag-apply kasi baka hindi naman talaga kailangan na ma-check mo lahat ng requirements dun sa job post. Lakas ng loob. Mm. Yun. Yung sabi po help, self-confidence lang talaga. Totoo yun. Yan. Thank you, Karil. Ang galing-galing mo. So, proud member ka ba ng Virtual Bookkeeper Pro? Yes, very much. Masaya ka ba? Happy ka sa sa community natin? Oo, masyado lang tahimik. Kung sabay kasi ako din naman, hindi din ako masyado nagpa-participate. Pero, opo, kasi yun nga, kahit po nagtatrabaho na ako, di ba, pag may questions, lagi ako sa yung nagme-message, tapos nagre-reply ka din po agad. So, sobrang parang grateful din ako noon kasi kahit tapos ko na yung course, nandun pa rin yung guidance and yung community para tumulong. So, parang maganda po talaga. If you want to learn in-depth about online bookkeeping, enroll now sa ating bookkeeping course. And if you have any inquiries, message the Amaze Nation team. See you inside our bookkeeping community.